Ay, ma'am. Ere, tiga ba ko rin? Yan, ganda na raw. Mabiga, bukal. Si Andres Bonifacio raw. Ngayon ko lang ito eh. Ako eh, ilang beses. Ako, si Ayun na. Ako nga, hindi ko pa na ipapasok dito. Ganda dito. Lahat mo lang kanyang video for minutes. Ah, may pwede, ma'am? Oo. Ah? Yeah. Ah, dito yun. Dugo, yaman, tulong, katiis at pagod, buhay may abutin, magkalagot-lagot. Ang mga salitang ito ay isang patunay ng marugtog na pagmamahal ng isang bayani para sa kanyang bayan. Nang tatawin ng mga anak ng bayan ang hamon na maghangad ng isang bayang malaya, ang una sa asang may isang nagngangalang Andres Bonifacio ang bumuhay sa kanilang hangarin na harapin ang hamon na ito para sa mga susunod na henerasyon. Isinilang sa Tondo, Maynila noong 30 ng Nobyembre 1863, si Andres ay mula sa pangkaraniwang pamilya. Maaga siyang nagmula sa edad na 14 at siya na ang tumayong magulang sa kanyang 5 kapatid. Oh. Hindi man formal na nakapag-aral, lantad si Andres sa mga babasahing patungkol sa kasaysayan ng Rebolusyong Pranses, buhay ng mga presidente ng Estados Unidos, at iba pang akdang tulad ng Les Miserables ni Victor Hugo, El Judio Errante ni Eugene Sue, at No Limitangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal. Namasuko naman si Andres sa mga banyagang kumpanya na ang sahod ay di hamak na mas malaki kumpara sa isang guro ng panahong iyon. Isa rin siyang artista sa teatro at katunayan ay nagtatag siya ng kumpanya ng teatro, ang Teatro Porvenir noong 1887. Ikinasal si Andres kay Gregoria Oriam de Jesus at nagkaanak sila at pinangalan din itong Andres. Sa kasamaang palad, agad na pumanaw ang anak nila dahil sa sakit ng bulugan. Sa kabila ng kahirapan, isa si Andres sa mga kabataan ng kanyang panahon na naghangad ng mga pagbabago sa lipunan. Sumaki siya sa Samaria Quezon noong 1892 at tinaglay ang pangalang Sinukuan. Hango sa maalamat na hari ng Bundok Arayat at sa Liga Filipina na itinayo ni Jose Rizal noong 3 ng Hunyo 1892 na ang layo ay pagbuburin ang mga Pilipino base sa mga reformang pampolitika at panlipunan. Ipinamalas ni Andres ang kanyang kakayahan bilang mahusay na tagapag-organisa sa La Liga. Noong 7 ng Hulyo 1892, matapos arestuhin ng mga Espanyol si Rizal dahil sa pagtatag nito ng La Liga, nagpulong sina Andres at ang mga kaibigan niyang progresibo upang planuhin ang tila imposibleng adhikain noon, ang palayain ng Pilipinas sa pamamagitan ng revolusyon. Itinatag nila ang isang muling na samahan, ang kataas-taasan, kagalang-galangang, na katipunan ng mga anak ng bayan o ang katipunan. Tinaglay ni Andres ang pangalang May Pag-asa at naging kataas-taasang pangulo ng katipunan noong 1895. Nang itinatag ang katipunan noong 1892 na ang layon ay tuluyan ng palayain ng Pilipinas, naging mahalaga ang lalawigan ng Cavite sa kilusan tungo sa kalayaan. Sa pagsiklab ng revolusyon noong Saan yun tayo? 1896, nagtagumpay ang mga Dito na? Pilipino na mapalaya ang malaking bahagi ng Cavite. Maging ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio ay binansagang unang bato ng mataas na kuta ng bandila ng kalayaan, ang Cavite. Oh? Ang Museo ng Paglilitis ay isang pagpapahalaga sa papel ni Andres Bonifacio sa kasaysayan ng Pilipinas at kung paano, kasama ni Rizal, ay naging simbolo ng isang bansang nagnanais ng kalayaan. Ang museo ay isang pagtalaala ng mga huling araw ni Bonifacio at ng kanyang mahalagang kontribusyon sa pagkamit ng ating kalayaan at pagbuo ng bansang Pilipinas. Welcome na po kayo.
Thank you po, ma'am. Ganda na. Pindutin nyo na lang po yung button doon sa taas. Sige, ma'am. Para kasi kung narinig yung trial. Sige po. Oh, may tasa dito tayo. Oh, yan. Souvenir. Ang ganda dito. Ito tayo mga luma na talaga ito, no? Oo, yan. Roses. Naapakan natin yung naapakan na Mga araw. dito tayo, dito Dito, tayo. dito. Simula tayo dito. Lamig na. Dito na. Puta, luma-luma talaga ito, no? Oo. Si Rivera de Jesus. Ah, ito yun. $150 Bonifacio. 150 years. Ang tagal na. Isang daan. Ano? Dito sa puso. Pindot din. Ha? Ito yun. Fresh Filipino version. Simula ng paglilitis ng Consejo Figueroa sa magkapatid na Andres at Dr. Bonifacio sa Barrio Lord Camino Diba? noong ika-4 ng Mayo 1897. Sumento ang paglilitis sa tatlong mabibigat na akusasyon. Ang langing pagpatay kay Aguinaldo, ang langing pagpapabagsak sa bagong tatag na pamahalaan, at ang insidente ng palitan tutok sa libon na nagresulta sa pagkamatay ng 2 tauhan ni Aguinaldo na pinasimulan di umano ni Bonifacio. Ang marinilibilo ay halaw sa mga salaysay ni Supremo Andres, Gregoria Orden de Jesus at Pedro Hiro, ang pangunahing testigo na nagdiin kay Supremo. Bahagi ng salaysay ni Oria ay ibinasa sa kanilang liha kay Emilio Jacinto. Tandaan sa araw ng paglilitis, si Orion lamang ang tanging kinuhanan ng salaysay na Consejo Figueroa. Ang testimonya ng ibang mga testigo Luma ay talaga. kinuha ng Consejo para ang paglilitis. Ang akusasyon ng pagpapasimula ng labanan sa lingkod. Ang mga kapatid makawan ng pamahalaan ang siyang nagpasimula ng kabuluhan. Hindi ko matiyak kung sino ang unang nagpapak ng baril. Sapagkat nung makita ko na maraming tao na nakapasugod sa amin, ako ang tumakong patungong kagubatan. May nalalaman ka ba tungkol sa di umulit utos ni Andres na kayo tuwing na makakawan ng pamahalaan sa pagdaan nila sa limon? At kung hindi sumunod pagkatapos ikatlong sigaw ay papuputukan? Wala akong nalalaman na gano'ng utos ang aking asawa. Pagkatapos ng labanan, ay hilangat ako ng mga kawan. At nang ako ay makita, ay tinanong ko saan nakatago ang mga pera. Wala akong maitulong sa lapi, kaya nagpunta si Coronel Tintong na itali ako sa pulo at habang bitin. Mabuti na lamang at pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Sa puntong ito ay persahan akong dinala ng Coronel sa isang bakanteng bahay. At pilit na pinalabas ang isang gintong singsing. Pio Bonifacio, kapatid yan eh. Kapatid. Na kami mga kamilayan sa amin ay umiisan na lumabas sa mga tao sa isang malapit na bahay at pinakita ang pilit sa kabundok. Bonifacio de Jesus. Pagdating sa indang ay nagpulos ulit siya sa Escalde. kawalan. Nicolas de Dios. Martinez Stevens. ng mga tao. Ito na Bonifacio. Tinugkog ng mga kawan ng pamahalaan ang harap at likod ng aking tahanan. Pinaniwalag ng kanilang pinuno na isang koronel na nakatanggap sila ng maling balita na sila ay tatangawan namin kaya nila tinugkog ang aking bahay. Isa itong kasinungalingan at nasaksihan mismo ng koronel na walang nag-aabang ng mga tao. Dahil dito, dahil ang humingi ng tawad ang nasabing isa at pinatawad ko naman. Ipinagwalang bahala ko ang nangyari at pinagyayahan ko silang kumain.
Bago sila umalis, ay pinabauna ko pa sila ng mga pakete ng sigarilyo at kami ay naghiwa-hiwalan ng maayos. Maya-maya ay napalitan kong iniutos ng Claude na isara ang daming labas at mensera at huwag palabasin ng sino man sa aking mga tawag. Bilis ang mahal ng mga tawag na nagpulitin umuwas. Yan po, no? Saan kayo ito nyo? Ayo? Ha? Teka, Sa Cavite din ito eh. Oo, nasa Hacienda. Tejero. Ah, Tihiro. Oo, Tejeros. Tejero dun. Yung papunta ka ng Tejero na dun. Ito yun, ha? Mm. Tihiro. Naisa ano talaga. Nailagay talaga sa panel. Sa isayan. Ayos yung ano nila, no? Oo, sulat. Sulat, no? Oo, sulat. Ano talaga, no? Kaya ito pinangangalagaan din ni ano nung kanyang apo na nasa Tondo, napunta rito pagka yung anniversary dito. Apo ni Basyo? Oo. Punta dito. Oo, napunta rito. Bigyan ng ano dyan. Diyan sa pasaran niya, puno yan. Huh? Apo na yun, apo. Ay ano rin siya, member yung ano ng mason. Mason? Ano yung mason? Oo. Organisasyon. Oh, kahit walang tao, naka-aircon, no? Pinahuli ni ano yan eh. Pinahuli ni Juan. Aguinaldo. Kaya galit na galit niya. Alam mo, di ba merong rebulto ng si Bonifacio doon sa Pulauton? Alam mo yun? Hindi ko alam. Manila. Oo. Ganun, nakaganon sa Oo. yung ano sulat. Oo. Nakaganon doon. Nakaganon, nakita ko yan. Ngayon, sa Ulog, di ba doon naikot? Oo, sa ulo. Cavite. Inabangan niya si Aguinaldo, baka raw bababa raw. Ganun yung taga. Kaya pala. Hindi, ano lamang yun. Kung lamang yun. Sabi niya, alam mo, kaya si Bonifacio, nakaganon. Inaabangan niya bumaba si Aguinaldo sa ulog, baka ikaw dumi. Kaya pala. Ang katipunan sa Cavite, ba't may kalansay? Kami. Yung simbolik na ano niya, hindi ano yan, ayun, Masonic yun. Masonic yun, Masonic. Ito yung mga member mo? Oo, yung member, ang dami. Dami member. Kaya pinahuli niya yun eh. Pinahuli ni Aguinaldo eh. Ito mga member ito. Member yun. Ito talaga yung ano, masunod. Mason yan, ang symbol lang ko ng Mason. Meron kaya 20 tayo? Ha? 20? Mag-donation tayo doon? Saan? 20. 20? Oh, 20 tayo. Igano mo lang, ipilo mo lang. Para sabihin na, 50. Ito, luma pa yun siguro itong kahoy na to, no? Ha? Itong kahoy na to. Ayun. Dik. Dito pa yung itak ni ano. Itak. Ni Andres.
Magkano naman tong t-shirt mo sakali? 250 po. Kahit anong size. Oh? Yung baso? 150 po sa baso. Rep magnet po 50. Yun, baka. Tanong mo muna. Bronze ito, no? Opo. May kami po ata. Hindi, Yung sa taas po, bronze. fiberglass. Bronze and stars. Opo, bronze saan po bronze sa sa taas. taas? Lahat po ng life size po. Ikaw bitig ka saan? Kainin po. Kaingin. Opo. Kanino ka anak? Hindi po anak. Asawa po ni Regan. Ni Kulata. Opo. Asawa. Ano ba asawa? Kapitan po ba kayo doon? Ako naging kursiyante sa Bukal TV. Ang mga po niyo po. Antonio. Ang ito dito niyo po. Domingo. Ako, Antonio Angelo Domingo. Ang ako para